Here's your moment of fun. Information not to miss. Time for great laughters. Candy Talks. Candy Talk! Candy Talk. Ang saya-saya. Ano daw? Ang saya-saya. Candy Talks! Good morning to you, my dear friend. Umaga po sa inyong tanan. It's 9:35. Checkin in na po si Candy Ririt. Ang kasama ngayong para po programang nawawala-wala ang aking microphone. Bakit yan? May pumipigil yata sa akin ha. Hindi maaari ito. No, I cannot. Hindi pwede. May pumipigil sa akin. Dapat walang pipigil sa aking kadaldalan today because it's Tuesday, mga friendship. Ano na ba? August, ano na ba ngayon? 4! Hala, 20 days na lang, birthday ko na. Wala lang, bakit? Walang maisip. Walang maisip na masabi. Yan lang ang gusto ko sabihin. Mainit naman ang panahon ngayon. Pero hindi tayo sure. Baka mamaya ng konti. Baka kagaya lang ng girlfriend mo yung panahon natin na yan eh. Huwag ka magpapagoyo, kapatid. Baka ngayon okay siya, pero baka mamaya, diba? O kaya bukas, diba? Dahil alam mo naman si Luis, may mga pabago-bago. Alam mo pag mga Luis talaga, mga pabago-bago eh. No? Nakakaduda na din talaga mga Luis na ganyan. Charot lang. Hindi lahat ng Luis ha. Baka may magalit sa akin. Pero ito na nga kapatid, dahil ang ating pong panahon ay pabago-bago, no? Ingat po tayo. Tsaka bukas yata, no? Mas matindi daw yung pag-ulan na mangyayari sa atin po sa Occidental Mindoro. So mag-remind lang tayo sa mga friends natin na dapat lagi po tayong ready. Pero hindi pa naman nakakapagsabi na wala ng pasok, diba? Mag-aabang na lang po muna tayo. Pero sana, maging okay pa din ang ating pong panahon. Ha? Mag-ingat tayong lahat. Okidoki? Sa araw na itatsawa, mga kapatid, gusto ko munang batiin ang lahat po ng mga nakatutok sa atin. Sa atin pong radyo natin, 101.7. Mga nagja-drive, mga nasa opisina nila, kung saan man po kayong lugar, nasa bahay, sa kapitbahay, tindahan. Kung ano bang po lugar ang inyong pinapakinggan ngayon sa radyo natin, pwede ka mag-text sa ating po text line number. Papadala sa atin yan ni Tobats. Kung gusto mo magpabate at hindi ka nakatutok ngayon sa FB. Kasi naka-live din po tayo ngayon sa Facebook. 101.7 Radyo natin San Jose Facebook page. Kaya good morning sa mga friends natin na ngayon. Comment na ng kanilang mga pagbate. Ako lang ba ang nakakarinig ng pawala-wala? Kamusta po sa akin sa mga nasa radio at saka mga nasa Facebook? Ganun ba? O wala? Ako lang. Kasi baka sa headphone ko pala yun, di ba? Baka may problema na yung headphone ko. Or sa tenga ko may problema. Or ako na talaga yung may problema. Hindi ko alam! Hindi ko sure! Ano ba nangyari? Nag-breakdown ang bilis. Ako, alam mo, kung mababa man ang pagtingin mo ngayon sa sarili mo, like down na down na down ka. Yun na nga, diba? Just break it down, yo. Ganun lang yun. Naisip na ano today na motivation. Basta, if masad ka ngayon, kasalanan mo naman yan. Ikaw rin naman na may ano. Ikaw rin na may kagagawan yan. Ayoko naman problema sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Joke lang, joke lang. Ngayon po, syempre, bibigyan muna natin ng pagkilala. Uy, taray. Pagkilala, parang gusto natin bigyan ng Certificate of Appreciation. Certificate of Completion. Ay, mga ganon. Ang bawat isa sa atin, kasi somehow, no, sa araw na to, meron na tayong mga nagawa sa sarili natin na hindi naman kailangan talaga ng certificate. Hindi naman kailangan talaga ng medal, di ba? No medal achievements nga ito eh. Yung mga maliliit na bagay lang na para sa'yo, napakalaking bagay na po nito. Pero yung sa akin, maliit lang talaga siya. Nilalaban ko na to pero wala eh. Maliit lang talaga siya. Inipit na nga, maliit pa din. Sorry na. Nawawala ako sa sarili ko.
Ano ba ang iyong small achievement today, friendship? Na no need na bigyan ka ng certificate o kaya naman ng medalya para sa mga nagawa mo sa araw na ite. Or kahit ngayong umaga, or kahapon, or mamaya, gagawin mo pa lang. Or nag-start ka na kahapon, last week. Basta ganon. May mga unti-unti ka nang ginagawa sa sarili mo, friend. Share mo naman sa atin yan. I-comment down mo na po sa ating live ngayon. At good morning ko na kaagad yung mga nakatutok sa atin kay Ate Ami ko, di ba? Ang aga ng ating sisterette. Tinawagan ko siya kaninang umaga, hindi pa ka nakakasuklay, kaya natakot ako. Sabi ko, ah! Like, ganun na ganun. Imagine niyo na lang kung anong klase yung nakita ko, bakit ganun ako magsigaw. Sigaw. Kuya Erwin Peñaflor, good morning to you. Hi, Kuya. Ay, Kuya Ogie din. Kuya Ogie, ang aga ni Kuya Ogie. Thank you so much, Kuya Ogie. Kay Andy Magramo. Pinabati ko na kaagad sila kasi baka mamaya malampasan natin. Yung mga nasa taas kasi, minsan nawawala sila. Hindi ko sila nababati, may nalalampasan ako. Ayoko na magtampo. Diba? Achievement natin today, dapat wala akong makakalimutang batiin. Yan. Hello sa inyo. Yes, ganun talaga yun siya. Pero dapat sasabihan mo muna ako na ano ako eh. Wow! Sexy! Yan. Para... feel na feel ni Candy Ririt. Okay. Small achievement natin para sa mga nanay na hindi sila nakasigaw ngayon sa kanilang mga anak. Diba? Oh, yung iba Lunes pa lang nakasigaw na. Pero today, na-survive mo po yan. Mga ilang oras din ang mga gayakan natin, diba? Gigising ng mga 5 o'clock. Medyo malumanay ka sa paggising sa kanila. Nak, bangon na. O, tapos bumangon agad sila. O, pinakain mo, kumain ka agad. Diba? Naihatid mo na't lahat-lahat. Grabe pala ang pakiramdam kapag hindi ka nanigaw. Diba? Yung hindi ka nanipa. Nanipa? Bawal pala yun. Walang sipaan. Ay, nako. Dati lang pwede yun, pero ngayon hindi na pwede. Bahala ka, magte-trending ka. Bawal na. At yung hindi ka na parang hindi, basta hindi ka nagalit, di ba? Ngayong araw na to. Sana all di nagalit. Ako nagalit. Para sa iba to, di ba? Kung hindi ka po nagalit ngayong araw na to, congratulations, di ba? Syempre, dapat papalakpakan ka rin natin eh. Palakpakan tayo sa mga hindi nagalit ngayong araw na Itechua. Ikaw, ano pa ba dyan ang mga tinatago mong small achievement mo ngayong araw na to? Sa wakas po, nakapag-ipon na ako ng una kong 5,000. Uy, maliit lang sa iba pero para sa akin po malaking bagay na yan. Sabi ni Sharon. Thank you, Sharon. Uy, may 5K ka naman. Baka pwede mo naman ako pautangin. 3K lang. Kaya pala. Sige na, Sharon. Kahit na-i-achieve mo lang naman today, huwag ka maging madamot today. Idagdag mo lang. Ay, nako ng goyo. Charot lang. Congratulations! Ayan. Naka first 5,000 na siya. Diba? Simple lang para sa ibang tao yan kasi yung 5,000 sa kanila. Diba? Minsan kinikita lang naman nila yan. Isang pirmahan. Ala, isang pirmahan! Katakot Anong ginagawa mo? Bakit may mga isang pirmahan ka dyan? Minsan yung iba para sa kanila, madaling kitain yung 5,000. Kumbaga, malaki na yan para sa kanila. Pero para sa iba, sobrang laki na po ng 5,000 na yan. At to think na naipon mo yan, well, congratulations to you, Sharon. 3 buwan na po ako ang walang soft drinks. Wow! Galing mo naman. Diba? Pero malungkot siya. Walang soft drinks. Pero malungkot yung buhay. Okay lang yan. Masaya naman yung iyong tummy, diba? Maligaya naman po yung iyong kidney, diba? At iba pang mga parts, no? At mga organs mo dyan, masaya naman po sila. Si brain mo lang talaga medyo sad. Pero yung mga 3 months, diba? Medyo nakaka-adjust na yung katawan natin dyan. Nagbabawas siya ng sweets. Okay. Baka kasi nadagdagan yung kanyang May metformin ka na? Baka kasi may maintenance na siya. Ay, nako. Mahirap din yun, no? At least nagbawas na siya ng soft drinks. Eto, sa totoo lang, sa panahon ngayon, ang pinakamahirap din talaga po na alisin talaga yung ating ugali, no? Yung nakaugalian na nating kainin. Kumbaga, mga naging
parte na ng sistema natin, yung pagkain natin ng mga hindi masusustansyang pagkain, di ba? Kasi sila yung mabilis eh. At saka comfort food natin sila, especially soft drinks. No? Ako naman, hindi ko naman naging comfort food yung soft drinks. Yung umiinom ng soft drinks. Charot. Hindi. Kumbaga, para sa atin, yun yung pinaka madaling inumin kapag o kaya kainin kapag tayo ay malungkot, 'di ba? Yan nagbibigay ng happiness sa atin. Pero darating din kasi yung time, lalo kapag nasa 30 ka. Talaga naglalabasan. O kaya yung mga nasa 40s, yan. Tapos marami pang iba, no? Or early age mo pa lang, diba? Lumabas na yung mga symptoms mo na medyo mataas na pala yung sugar mo. So nag-decide ka na yes, hindi na ako iinom ng soft drinks. Congratulations to you. True yan, hindi man malaman ng ibang tao na hindi ka na umiinom ng soft drinks. Pero ikaw sa sarili mo, alam mo na nag-start ka na uminom ng, kumbaga itigil ang pag-inom ng hindi masustansyang inumin. Yan. Tanong ko lang, nagbi-beer ka pa ba? Yung pala pinalitan ng alak. Hindi na nga nag-soft drinks pero nag-alak-alak naman. Okay lang, at least diba, one step at a time, sabi ka natin. So, 3 months ka na walang soft drinks, malay mo, diba? Sa mga susunod naman, mga ilang araw na hindi ka naman na mag-aalak. Diba? Achievement ko na po yung natuto na akong magsabi ng nararamdaman ko. Oh! Ang hirap din kasi dati, diba? Buti ako rin, natutunan ko na rin to. Kaya kanina, before po kami sumalang, sinabi ko agad kay Tobs yung nararamdaman ko. Sabi ko, Tobs, number 2 ako siya. Kasi baka malate ako eh. At least, di ba, sinabi ko kung ano yung nararamdaman ko. Maganda rin po yan, achievement na para sa mga ibang mahiyain, di ba? Yung mga introverts natin na mga kaibigan or kahit na hindi introverts pero hirap talaga sila na sabihin kung ano yung totoo nila na nararamdaman. At least ngayon, marunong ka na. Like, maghindi sa mga ayaw mo talaga, mga gusto mong tanggihan, o yan, naghihindi ka na sa kanila. O kaya naman, nasasabi mo na ngayon kung gaano ka ka-irritable dun sa maingay mong kaopisina. Dati, wala kang magawa eh. Nagtatrabaho ka pero ang daming distraction. Pero ngayon, nag-decide ka na, sabi mo, kaya ko na. Nakakailang araw ka na ba? Congratulations to you. Alam mo, may nabasa ako before na bago daw natin magawa na kumbaga ilagay natin sa sistema talaga natin ang isang bagay. I don't know kung gaano ka accurate yung 21 days daw na sunod-sunod talaga na gagawin natin yan. Like walang patid ha. So mas madali daw po natin talaga na maidire-diretso, no? Or maging habit natin ito. Whether it's good or bad. Pero syempre, dito sa pinag-uusapan natin, yung habit na sana maganda, no? Ang gagawin natin. Kaya ito, yung mga nag-uumpisa na ngayon, diba? Hindi nagalit, hindi na nag-soft drinks, diba? Nagbayad ng utang, or kung ano pa yung mga ginawa mo, edi gawin mo siya every day for like 21 consecutive days. At after nun, tuloy-tuloy mo na talaga siyang magagawa. Hindi ka na mahihirapan. No? So, hindi ka na yung parang, oy, tama na muna. Bumait ako ng mga 21 days after ng mga ilang days na o kaya 7 days lang. Diba? Bumait ako ng 7 days after nito, magiging halimo ulit ako. Ay, naka. Diba yung mga hindi na daw takot magsalita sa harap ng maraming tao. Noon nanginginig pa ako eh kapag tinatawag yung pangalan ko. Hala! Very relatable ite. Relate ako dito. Yung mga ganitong klaseng salitaan ko, diba? Na parang hindi na ako nahihiya kahit tayo mo ko pasalitain. Hindi, papasalitain mo pa rin ako. Para magsasalita pa rin ako sa gusto mo. Pero before, diba, naikukwento ko rin naman ko talaga sa inyo na mahihain talaga ako, na ayaw ko talaga na nagsasalita sa harap ng maraming tao. Kasi parang feeling ko kakainin nila ako. Ganon! Hindi ako yummy. Lalo dati. Charito. Charot lang. Oo nga, promise. Diba? Pero nung ginawa mo na siya, masarap pala siya sa pakiramdam. Kasi parang feeling mo, meron kang binabago sa sarili mo. Diba? Na kahit na hindi siya palakpakan
palakpakan ng ibang tao, ikaw mismo sa sarili mo ang papalakpak para sa mga small achievements mo sa buhay. Okay? Tingnan pa natin, baka meron pa tayo ditong ilang mga mabasa, no, sa mga friends natin. Text lang kayo 0968-856-2071. Kung mabilis man po ang pagpikas ko, bagalan ko 0. Maya mga 10 ko sabihin yung kasunod. 0968-856-2071. Yan. Pasok sa banga. Text ka lang dyan, ha? Ayan, eto daw, kaya ko na ang one meal a day. Oh. Well, kung ito talaga yung gusto mo, 'di ba? Pero sana na pag-aralan ng mabuti, ha. No? Lahat naman tayo nanonood tayo ng mga reels. Kasi may mga diet daw po. This is from a doctor, no, na may mga diet na pwede sa iba, pero hindi siya applicable sa iba. 'Di ba? Sabi nga nila, ang diet daw po. Sabi ng mga experts to, ha, mga doctors, no, na walang diet na parang one fit size all. 'Di ba? Parang lahat na lang kasi magkakaiba naman daw tayo ng katawan. So hindi pwedeng akma sa tapos sa kanya akma din kasi baka may iba pala siyang karamdaman, 'di ba? Or iba yung condition ng katawan niya para sa Kung magwa 1 meal a day ka, baka pwede yan sa pero baka sa iba hindi pwede. Kaya wag ka mag-suggest, ha. Naniniwala sa mga reels na mga dyan. Siyempre, dapat yung mga pinapanood natin, pag-aralan din po natin na mabuti kung tama ba siya. Pero kung gusto mo at okay yan sa'yo, di ba, naiano mo naman sa nutritionist ito, yan, sa tamang tamang tao na ikonsulta muna yan, di congratulations po. Baka yan talaga yung kailangan ng iyong katawan. Ha? Yan. Ako, isang taon na po ako na tuloy-tuloy sa trabaho. Dati kasi konting problema lang, gusto ko nang sumuko. Ay, so nagre-resign ka na, dami mo na sigurong nakakakuha ka pa rin ba ng referral? Yung wala nang gustong friend mo na mag-refer sa'yo, paano isang taon ka lang sa trabaho, alis ka na kaagad ng alis? Diba? Alam mo, sa mga Gen Zs natin, ito talaga yung pinaka kinahaharap na problema ng mga millennials at saka yung mga medyo mas matatanda pa na mga employer, no? Sa pag-employ po ng mga Gen Zs natin kasi yun nga, hindi sila sanay na tumatagal sa trabaho. Though meron din mga pag-aaral na nagsasabi talaga na you don't have naman talaga na mag-stick sa isang trabaho dahil maganda rin daw na nagagawa mo at na-expose ka din, na-explore mo ba yung iba pang mga work, nagagawa mo pa rin siya. Pero if nagiging hadlang to para sa career growth mo, ha, career growth, kasi minsan nakala natin yung paglipat-lipat natin, career growth na to. Pero minsan hindi pala. Baka ito na pala yung nagiging hadlang para ma-master mo muna or maayos mo muna yung trabaho mo dito instead na, diba? Magkaroon ka ng growth, wala. Kabaliktaran ang nangyayari kasi nagba-back to zero ka. Kasi nga ayaw mo palagi yung trabaho, inaalis-alisan mo. Instead na, malapit ka na ba lang ma-promote, kaso bumabalik ka na naman, diba? May mga ganyan. But you know what? It's up to you pa din. No? If sa tingin mo ay achievement mo yan, go ahead. Congratulations to you. Kagaya ng sabi niya, nakapag-stick daw siya. No? Nang mahigit isang taon. Hindi pala, isang taon na tuloy-tuloy na siya sa kanyang trabaho. Wala bang absent doon? Walang sick leave doon na nagbakasyon? Sick leave pero nasa Boracay. Kataon lang naman na nagkasakit ka nung nasa Boracay ka. Ano ba? Charita lang yun. Oras natin, 7 minutes to go before 10 o'clock. Bago pa po tayo mapalaot dito mga kapatid. Paalala natin sa mga kaibigan natin na sometimes yung mga simpleng achievement na to sa buhay natin. Kumbaga meron tayong mga pangarap. Tapos yung mga maliliit na achievement na sinabi ko na yan ay one step pala yan forward para sa ating pong mga pangarap sa buhay. Kaya huwag tayong matakot na simulan na natin today kung ano yung pwede mong magawa. No? Kasi sabi nga, diba, bawat maliliit daw na pagbabago, it's a sign na merong pag-unlad sa sarili natin. Diba? Like yun nga, yung pag-stop mo ng pag-inom ng soft drinks, ng mga sobrang sweets, diba? Nagkakape ka na kahit na pag-inom mo, diba, ang sama ng mukha mo. Kasi
kasi nga kailangan no sugar. Okay lang yan. Diba? Kasi alam mo na kaya mong mag-improve. Kaya mong gawing healthy ang iyong sarili, no? Kung halimbawa, doon ka naman sa healthy side naman yung ginagawa mo, okay? Mahalaga rin daw na wag natin kino-compare yung sarili natin sa mga achievements din ng ibang tao. 'Di ba? Kasi baka sabihin mo, ay, bakit siya may asawa na, may anak pa, tatlo-tatlo pa, 'di ba? Nainggit ka pa sa tatlo-tatlong asawa niya. Hindi mo lang alam kung gano'ng patong-patong ang problemang kinakaharap niyan, ha? Huwag mo na talagang i-compare ang sarili mo sa kanya. Kidding aside, kapatid, no? Pero yun nga, iba-iba daw tayo kasi ng timeline, diba? Pwede ngayon mo pa lang talaga ginagawa sa sarili mo yung pagbabago na yan towards your future, diba? It's okay. Congratulations pa din sa'yo. Yung laban mo naman, iba naman yan sa laban ng iba eh. Pwede na lang kung pakailamero ka, diba? Yung tipo... Buhay niya yung ginapakailaman mo kasi. Kasalanan mo rin yan, di ba? Ay, pakailamero. Just lang. And of course, no, ang pinaka gusto kong sabihin ay huwag nating minamaliit yung sarili natin. Lalo na yung mga maliliit na bagay na nagagawa natin para sa sarili natin, huwag nating mamaliitin yan. Kahit hindi naman yan mapansin ng ibang tao, okay lang yan. Kasi tayo yung nakakaalam nun sa sarili natin kung ano yung mga pagbabago para sa ikagaganda ng ating sarili. Okay? So, yun lang naman sa araw po na to, mga friendship. I still have 4 minutes para batiin naman yung mga friends natin, no, na nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. Meron pa ba akong ibang mga babatiin? Teka lang ha, kasi ang 4 na po ngayon, meron pa tayong mga friends na nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays. Aba, hindi natin papalampasin ang mga pagbati na iyan. Teka lang. Ogin drums ko pa ha. Happy birthday to you. Ay, kilig yarn. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan! Happy birthday to you, my dear friend! Wala mang nakaalala sa kapamilya mo ngayon, pero ako alalang-alala kita. Kaya naman, penging spaghetti, okay? Ay, good! Maghihingi lang pala. Just lang. Pero yan, naalala kita ha. Happy birthday to you. Huwag mo kakalimutan magpasalamat kay Lord dahil meron na namang another day na inilaan niya sa'yo. Bigay niya yan sa'yo. At syempre po, gusto ko rin batiin ng belated happy birthday ang aking dearest pamangkin na si Ayesha Rain. Nasa Taiwan, happiest birthday to you. 18 na siya. Congratulations, Bibi. See you on September or kung kailan ka uuwi dito sa Philippines. Syempre, gusto ko rin batiin ang iba pa po mga nagsiselebrate ng birthday. Kahapon, birthday ni Mayor Sunny Pablo ng Rizal. Mayor, happy birthday! Bonggacious na pagbati po sa inyo. Sino pa ba? Si Ma'am Dons, si Ma'am Michelle, Festin Rivera, noong July pa to, no? 28. Pero happy birthday po. July din si Ma'am Donna. Ibay. At sino pa ba yung mga nagsiselebrate ng birthday? Baka po may makalimutan ako ha. On 8 naman, ay 9 pala, sorry. 9, wait, 8 muna. Ano ko lang? 8! Ang aking pamangkin na si Ira Joyce. Yan, ang aming flight attendant. Happy birthday on August 8. Tapos sa August 9 naman, syempre, ang aking pinaka-loves na best friend, kay Manilyn Salazar. Happy birthday. Good morning, pabati po dito sa Sablayan, Balok-Balok, Occidental Mindoro, sina Ludina Colongan at si Crystal Cortez. Maraming salamat po. Thank you so much. Jocelyn, hi Jazz. Good morning sa aking dating OJT. Siya po yung naririnig ninyo na boses tuwing Saturday sa That Is Love. Kanyang boses yon. Apakagandang boses ng batang ito. Good morning to you, okay? Siyempre si Ali binabati ko, si Kuya Alex binabati ko rin. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live, good morning po sa inyo. Okay na siguro yung mga pagbati natin na yon. Wala na. Siyempre, papasalamatan ko si Tobbs. Thank you, Tobbs. Salamat sa pag-assist sa akin palagi. Si Kuya Ogie, nakatutok siya sa live, tapos nakatutok din siya sa radyo. Talaga naman may radio pa talaga siya. Kuya Ogie, thank you so much. I appreciate you so much. Thank you. Ang aking dearest Ninang. Ay, binabati ko si Ninang Clarita Soriao. At hindi ko kakalimutan, ang mga taga Barangay
no, ng Mapayawan, kina Kap, hi Kap, Kap Jenny Isit, kina Ma'am Cora, at sa lahat po, no, kay Sek, salamat po sa inyo. God bless you sa mga taga-barangay natin. Papaalam na ako mga kapatid, mag-ingat po tayong lahat. God bless you. At lagi tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa at sa ating sarili. Bye everyone! Happy birthday.